Hey, so what's up guys? Ito ang ating review sa nakaraang laro ni Kai Sotto noong si Yaba U16. Bakit ba siya ang future ng ating Philippine basketball? Lahat yan pag-uusapan natin at panonoorin dito. Welcome kayo sa akin. Hindi na natin matatanggay na napakalaki talaga ni Kai Sotto para sa isang 15 anyos na bata. Tignan nyo tong play na to kung saan tinaas na lang yung kanyang kamay at hindi na maabot ng kanyang mga defender. 7'6 ang kanyang projected na height. Dahil noong nakaraang taon lang ay lumaki siya ng 2 inches from 6'9 to 6'11. 7'5 to 7'6 ang kanyang projected nga na height. Hindi ko sinasabing tama na ang hula na iyon, pero hindi rin natin maalis sa ating isipan na pwede nga maging ganong kalaki si Kai Sotto. Dahil nga given na ang height ni Kai Sotto, isa na sa kanyang mga strength ang pagiging isang shot blocker. Dahil nga sa laki ni Kai Sotto at haba ng kanyang wingspan, inaasahang magiging isa siya sa ating mga defensive players na bubura sa mga tira ng ating mga matitinding kalaban sa mga susunod na dekada. Ang maganda pa dito kay Kai ay nangahabol talaga siya ng mga tira para supalpalin ang ating mga kalaban. Kita nyo naman yun. Ito pa yun, inabot. Kita nyo naman, nilobo na yung tira, inabot niya pa rin. Ito naman yung pagsapal niya sa isang Indonesian player. At ang maganda kay Kai, ayan, kita nyo naman, ang ganda rin ng kanyang mga timing para sa mga shot block na iyon. Tulad nito. Sunod naman natin, mga post moves. Although hindi niya pa na-finish yung mga ganong tira niya, pero kita nyo naman sa bata na iyan na may galaw talaga ng isang magaling na post player. Sana ma-improve niya na ma-improve. Kita nyo naman, pag pumoste na si Kai, masasakop niya yung kanyang defender at wala na magagawa iyon habang kinakalabaw niya. Although ngayon nga hindi niya pa kayang i-finish, pero ang dami pang taon napapractice ni Kai yan dahil 15 anyos pa lang po yan. Oo, 15 anyos, tamang-tama po ang inyong dinig. Ito, panoorin nyo to. Napakaganda ng galaw ni Kai dito. Kita nyo naman yun. Kita nyo naman yung tira na yun, pre. Hindi ako nag-exaggerate sa inyo mga pre, dahil ayun lang yung aking nakikita. Saan ka makakakita ng 15 anyos na may ganyang galaw, na may ganyang tangkad sa Pilipinas, na may ganyang wingspan sa Pilipinas? Saan? Who controls the rebound controls the game. So ayun nga yung kasabihan sa basketball, dahil mahalaga nga yung rebounding sa laro na ito. Kita nyo naman, lalo na siguro pag lumaki pa yan si Kai at marating niya yung kanyang pinakamataas na height. Ngayon pa lang nakikita ko nang dodominahin niya ang PBA, FIBA, at sana pati NBA. Dahil sa laki ni Kai, hindi maiiwasan na ma-foul siya. So ano nga ba? Gaano nga ba kalaki ang advantage ng isang big man na may free throw shooting? Si Kai po, napakaganda ng kanyang free throw shooting. Maganda yung kanyang stroke, maganda rin yung kanyang percentage sa free throw line. So ano pa ba ang hahanapin natin sa isang Kai Sotto pagdating ng araw? Advantage din ng isang sentro ang pagkakaroon ng mataas na 3-point shooting. Sana magkakumpiyansa ito at ma-practice niya na ma-practice yung kanyang outside shooting dahil mapapakinabangan yan balang araw. So dahil paulit-ulit kong sinasabi na matangkad si Kai, mahaba ang galamay ni Kai, anong gagawin mo pag nakita mo siyang gumanya na sa'yo? Para bagang nasira na yung ginagawa mong plano. At ito pa, meron pang box out. Mautak din yung Kai Sotto kahit na malaki, pre. At ito pa isa, anong gagawin mo kung may nakasabay kang 6'11 o future 7-footer sa fast break? Siyempre, iibahin mo yung tira mo. Mas mahirap na tira. Anong resulta nun? Pwede na lamang ko isang napakagaling na finisher. Mga dakdak. Sa laki ni Kai, siyempre napakadali na sa kanyang idakdak yung bola. Kita nyo naman. Napakalaking boost niyan para sa kanyang teammates. Sa crowd, siyempre. Dahil inumpisahan na nga ang home and away na format sa FIBA. Siyempre, malaking boost din yan sa kanyang sarili pag nakakadakdak siya. At lagi na siyang dadakdak kung makakuha siya ng isa. If you're able to make a shot off of the outstretched arms of that kid right there. Narinig nyo naman yung kanyang sigaw, nakaka-energize talaga yan, lalo na kung isa kang teammate niya, miski nga kalaban niya, na gustong gusto niya rin talaga maglaro para sa Pilipinas. Kita nyo naman kung gaano siya kasaya kapag nakakashoot siya. Indication na rin na gustong gusto niya yung kanyang ginagawa at hindi lang siya naglalaro dahil kailangan.